Ngayong episode mga brothers on the wheels, ang Honda Motorcycle Philippines ay naglabas ng isang mini scooter o compact scooter na meron ng presyo na 58,900 pesos. At ito ay meron din introductory price na 55,900 pesos hanggang sa katapusan ng month of August. Walang iba mga brothers kundi ang Nabi 110. Pero bago tayo magpatuloy sa ating walk-around review, sa mga naisuportahan po ang ating YouTube channel at Facebook page, baka naman pwede kayo mag-subscribe at mag-follow. At syempre pa, i-like nyo na rin ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. 4, 3, 2, 1. Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Matagal na nga ang motorsiklong ito na namamayagpag sa ibang bansa mga brad. At siguro naisip ng Honda napapanahon na dalhin dito sa Philippine market. Dahil nga naman akmang-akma ang design nitong Nabi 110 para sa kondisyon ng kalsada dito sa Pilipinas. Especially sa mga city ride na matatraffic at masisikip ang daanan. Kung titignan natin ang scooter na ito, siguradong magiging eye-catching kayo sa daan dahil sa kakaibang disenyo niya na pinaghalong modern classic ang datingan, no? At ito, pag nakikita ko to mga brothers, pwede nating masabi na isa siyang mini scooter or isang compact na scooter. So mga brad, tignan natin ang kanyang harapan. Kaya kung nga nasabi na classic ito, makikita pa lang natin sa handlebar mga brothers na naka-naked classic style ito na manibela. Going sa kanyang headlight, medyo pinamodern ng Honda rito ang datingan nitong Nabi 110 na gumagamit ng halogen lamp. And don't worry, pwede nyo naman yung i-upgrade ng LED lights kung mahihinaan kayo. Ang turn lights natin dito mahaba po ang kanyang extension na bulb type ang ilaw. Ang kagandahan, kahit budget siya mga brothers, pagdating dito sa kanyang front suspension is naka upside down fork po ito with fork boots na rin para merong extra protection ang ating tinidor dito sa harapan. Maganda rin ang pagkakadali ng front fender dito na ginawa ng Honda na talaga naman pang utility ang datingan. Plastic po yan. At pagdating sa kanyang gulong mga brothers, ito po is naka mags na kung tawagin is composite mags, no? Na makikita rin natin sa kanyang kapatid ng Dio 110. Ang preno natin dito sa harap is naka drum brake pa. Pero huwag kayong mag-alala mga brothers dahil lilagyan naman ito ng Honda Motorcycle Philippines ng combination braking system. At ang ating tire size dito sa harapan mga brothers is 90 by 90 at 12 inches na gulong. At ang kagandahan pa mga brothers, naka-tubeless na rin ito para wala na tayong hassle sa tuwing tayo mabubutasan ng gulong. Aba, dito mga brothers sa likod, magi-enjoy din kayo sa kanyang disenyo dahil napakalinis ng underneath nitong Nabi 110 dahil ito naka single shock lang dito sa likod. Tapos ang kagandahan pa, ang tire hugger niya mga brother is mahaba na rin na talaga naman mapoproteksyonan ang ilalim ng inyong motorsiklo at iba pang components, lalong lalo na pagdating dito sa makina. Very stylish din ang ginawang style dito ng muffler na ginawa ng Honda para dito sa kanilang Nabi 110. At ang kanyang muffler guard or heat guard ay talaga naman binalutan na yung mismong tambucho para sa proteksyon ng rider at kung sino pa man ang aangkas dito. Valve type po ang ating taillight dito pero sigurado po very visible yan kahit pagdating pa sa night riding. At meron tayo rito mga brothers na tire size 90 by 100 at 10 inches na gulong. Syempre pa naka-tubeless na rin yan para wala talaga kayong hassle. Drum brake naman ang preno natin dito sa likod at ito naman wala namang problema since hindi naman sobrang lakas ang motorsiklong ito. Isama pa natin dito ang solid na grab bar nitong Nabi 110. Nakakapitan ng ating backride at pwede nyo po yan pa-customize para malagyan ng mga universal top box. Inside profile mga brothers, mas lalo mo maa-appreciate itong Nabi 110. Dito talaga highlighted ang kanyang disenyo, no? Makikita nyo dyan mga brothers na meron siyang storage sa ilalim ng kanyang tangke. Malaki po yan ang chinek ko. Nang pinasok ko yung aking braso dyan, halos pumasok po yung kalahati ng aking braso. At may nagtest pa nga yan mga brothers na kumasya yung isang pares ng sapatos. Na sigurado namang marami kayong mailalagay na importante nyong gamit dahil nailalak po yan
dyan. So pwede po kayo mag-iwan dyan kahit papano, no? Ang ating upuan dito mga brothers hindi naman ganong kahabaan, pero ang maganda, makakapagsakay pa rin kayo rito ng inyong mga backride. Siguro mag-aalangan lang din kayo dito o hindi kayo magiging komportable kung parehas kayong mga chubby. Pero ganun pa man, pwede po kayo mag-angkas dyan mga brothers on the wheels. Pagdating naman dito sa manibela mga brothers, very simple lang naman ang ginawang design dito ng Honda. Makikita natin dito meron tayong standard na susian o ignition key, at ang ating meter panel dito is analog lang naman, pero don't worry, kitang kita naman natin ito dahil isa itong analog. At saka maganda yung team color dito na dinisign ng Honda. Nandyan ang ating speed meter, odometer, tapos meron tayo dyan fuel meter, and syempre pa mga basic indicators, left and right, and high beam indicators. Pagdating naman sa switches, dito sa kaliwa meron tayong choke dahil ito ay naka-carburetor pa. Nandyan ang ating horn, left and right, at ang ating low beam at saka high beam. Ang handle grip natin dito mga brothers is malaki po ito na lumalagpas sa large na kamao na katulad ko. O meron tayo ritong standard o pasa sa LTO na side mirror. I guess kahit wag nyo nang palitan yan, napaka-forma po niyan. Sa kanan naman mga brothers, electric starting na lang ang meron tayo dito. So nakapirmi po ang ilaw niyan since yan naman po ang batas na rito sa Pilipinas. Sa bike fitting mga brothers, siguradong maaprubahan ito ng lahat, kahit mga mababang riders na katulad ko, dahil meron lang po ang taas ang seat height nito na pumapalo lang ng 762 mm, habang sa ground clearance is above minimum naman mga brothers na 148 mm, at sa gaang napakagaang nito dahil 104 kg lang siya pagdating sa kanyang curb weight. It means po kasama na ang engine oil at yung full tank mismo ng motor siklo. At ang kagandahan dito mga brothers, upright po ang riding position natin dito dahil mataas po ang handlebar natin. So it means loose ang ating braso, relax ang ating footrest dahil nasa gitna po ang tapakan natin dito. Kaya naman kung matatraffic kayo, kahit i-long ride nyo to, siguradong hindi kayo ganon basta mapapagod. Sabi nga takbong pogi o takbong chill ride lang. Kaya naman mga brothers, pagdating sa riding ergonomics, approve sa akin ito. Nakatulad ko lang na 5'4" in height na merong reach lang pagdating sa kanyang braso na 20 inches. At ayan po ang itsura pag nakaupo na po dito. Maliit lang ako mga brad, baka magtaka kayo. Alright! Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go! Sa go! Sa tangke mga brothers ay safe na safe ang ginawang disenyo rito ng Honda dahil meron pa siyang pinaka-susian, no? Kaya naman makakasigurado tayo na hindi basta-basta papasukin ng tubig ang ating tangke na meron pong laki na 3.5 liter. Siguro yung iba maliliitan, pero don't worry mga brothers, matipid naman po ito pagdating sa kanyang fuel consumption dahil meron po ritong rate ang Honda Philippines ng 48.4 kilometers per liter, no? So napakatipid po niyan. Imagine yung kanyang 3.5 liters kung ilang kilometers ang matatakbo. Syempre pa depende po yan sa inyong bigat at kung may angkas kayo at sa road condition na dadaanan nyo pagdating sa consumption ng gasolina. Pagdating sa makina, wala nga duda mga brothers on the wheels dahil hindi sila naglalayo ng specification o makina nitong kapatid niyang si Dio 110. Sabi ko nga, kung si Dio full pairing na scooter, eto naman si Dabi 110 parang naked style na scooter. Meron nga ito mga brothers na saradong 109cc, single cylinder, single overhead cam na naka-air cooled pa. Marami na naman magrereklamo bakit daw hindi ginawang liquid cooled. Syempre una sa lahat, mababa lang po ang displacement. Pangalawa, mababa lang din po ang kanyang compression ratio. Meaning hindi po ganun kainit ng sobra ang kanyang makina na meron lang pong rating na 9.5:1 pagdating sa kanyang compression ratio mga brothers on the wheel. Meron ito mga brothers na 7.9 horsepower at 7,500 RPM pagdating sa kanyang dulo.
at umaarangkada ng 8.9 Nm of torque at 5,000 RPM. Against sa ganitong power ratio, siguradong hindi na kayo mabibitin kahit may angkas o kung panikan o paahon ang inyong mga kalsada na dadaanan gamit itong Nabi 110. Ang gusto ko pa dito mga brothers, carburetor yung kanyang fuel system. Ngayon sa mga katulad ko nagme-maintain ng sariling motorsiklo, pabor na pabor ito dahil natutune mo ng maayos at low maintenance ang motorsiklo mo dahil carburetor system pa siya, no? At ito mga brothers, merong electronic and kick starting na mabisang mabisa kahit malobat ang iyong battery o inyong motorsiklo, makakauwi ka pa rin dahil meron siyang kick starting mga brothers on the wheel. Meron ito mga brad na boring stroke na 50 by 55.6 mm. Alright. At syempre, huwag niyong kakalimutan mga brad, automatic po ito, so gas and go lang. Kaya naman sa mga baguhan na rider, nang susubok pa lang ng motorsiklo, try to consider po itong brand and model na ito. Ito nga yung Honda Nabi 110. Sigurado po, madali niyong matututunan magmotor. Mga brothers, available ito sa month ng August at meron nga itong introductory price na 55,900 pesos at meron nga ulit siyang SRP na 58,900 pesos. Para naman sa kulay, meron kayong 4 na pagpipilian dyan. Yan nga ang Shasta White, Patriot Red, Gloss Black, and Ranger Green. At mga brothers, ano ba sa 4 na kulay ang nagustuhan nyo rito sa Nabi 110? Comment nyo naman dyan sa comment section. At syempre pa, ganun pa rin, kung nagustuhan nyo itong motor na ito at kung nagbabala kayong kumuha, mag-comment naman kayo ng yes. At abangan nyo mga brothers dahil iti-test ride natin itong motor na ito pag in-invite tayo ulit ng Honda. So once again mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow naman kayo sa ating Facebook page at syempre i-like nyo ang ating episode para po sa konting suporta. Once again, ako po si Art, maraming salamat, ride safe and cheers! Every flavor, every taste, gonna take it. Okay.